Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas at sa ating mga katiyats sa ibayong dagat. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan ang lahat ng ating mga katiyats. At sa mga bagong bisita sa channel, maraming salamat sa pag-subscribe. Okay, ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga signs na nagsasabi na madaling hanapin. Ibig sabihin, kung madaling hanapin ay mababaw lamang ang pagkabaon. Ito yung mga signs na medyo hindi tayo mahihirapan sa paghanap, sa paghukay o paghanap ng item, lalo na kapag ito'y mababaw lamang. Kaya ang ating title ngayon ay mga signs na madaling kunin ang deposito. Okay, so umpisa tayo sa una. So ito, meron tayong marami-rami, isa-isahin natin to. So ito yung nakatihayang giant clamshell or taklubo. Okay, ang mga taklubo ay kapag nakaharap, paitaas, treasure under, na bukas ang daanan. Ibig sabihin, kapag natagpuan mo yung entrance ng tunnel under sa sign na yan, ay hindi ito nilalagyan nila ng tinatawag na hindrance, or hindi nilagyan ng malalaking bato ang entrance, kundi lupa lamang yung nilagay, binakfill, so madaling hukayin. Yung isa naman, ang isa nito, ang opposite, ay yung taklubo na naka face down o nakakulob na taklubo. Ibig sabihin yan ay closed tunnel. Meron ngang tunnel pero napakasirado. Merong malalaking batong nakaharang sa entrance kaya hindi madaling mapasok. Okay, so ito naman M at itong parang asterisk ay down ang kahulugan. So pababa. Ang M ay karamihan malapit sa tubig. So pababa sa tubig ang kahulugan nito. Okay, so nasa tabing ilog o sa may tubig pababa ang ganitong mga sign. Mababaw lang din, kaya ang kategory niya ay madaling kunin dahil mababaw ang mga symbols na ito. So ito naman, ito'y sign to ng tunnel na ang ibig sabihin kapag naka-carve yan sa bato ay under. So itong unang parang U ay nagsasabi na open tunnel siya na vertical, walang bato na nakaharang, kaya bukas. And then itong pangalawa ay nagsasabi na ang item ay sa baba ng bato. So mayroong bato. Ang minarkahan nito ay bato. So sa baba mismo ng bato ang hukay. Ito naman yung parang brush, ay kung saan nakatatak yan, naka-engrave, under sa bato na malaki. Kung saan naka-engrave ang... Ito yung kamay ito ni Buddha ayon sa libro ng aking ama. Hands of Buddha. Pero kung tingnan dyan parang lang, di ba? Parang brush Pero kamay yan. Pangit lang na pagka-drawing ng mga Hapon. Ito, palagi natin itong tinatalakay, itong triangle na may buntot Okay, so ang triangle na may buntot, kapag nakatatak yan sa malaking bato, ay huwag mong hukayin sa harap. Nasa likod ng bato. Pero kapag wala sa likod ng malaking bato, kung saan nakamarka yan, hanapin mo sa bandang likuran ng bato ang dead old tree, kasi ang mga kahoy ng World War II ay patay na yan sa panahon ngayon. Diba? Kaya dead old tree na yung hanapin natin sa likod ng malaking bato at nasa dead old tree ang item. Kapag ang dead old tree ay malapit sa bato na minarkahan ito. Pero kapag walang dead old tree
o walang malaking bato doon sa likuran ng bato na minarkahan nito, ang bato mismo na minarkahan kapag malaki ay nasa likuran lamang ito. Kaya nga tinatawag siya na treasure at the back. So ito, under pa rin ito. Ito yung letter Z na merong letter C na nakakonstruct. Ang Z ay down under yan ang kahulugan. Kapag Z lamang, as in zebra, down under, tapos nilagyan pa siya ng letter C. Ang letter C ay rock yan meaning rock. So down under the rock ang kahulugan nito. So under siya. So kung saan nakatatak yan, kapag malaking bato, under sa malaking bato. So ito naman, under pa rin to. Kaya kapag natagpuan nyo itong mga marka na to sa gubat na naka-engrave sa mga bato, ay ang hukayin nyo kaagad dahil under sa bato, ang unang gawin ay igulong nyo yung malaking bato. Igulong nyo at pagkatapos magulong ay doon na hukayin mismo sa kanyang baba. Bakit ba kailangan ipagulong natin yung bato na malaki? Para walang madisgrasya kapag hinukay nyo ang under sa bato. Ngayon kung hindi pwedeng igulong ay biyakin nyo muna. Biyakin nyo, tsaka nyo igulong yung mga biyak. Ayan, so ito'y treasure under sign. Madaling makuha. Ito ganun din to below, under pa rin. Kung nakatatak siya sa bato, and then merong letter D. Letter D ito Pero kapag walang letter D, malayo yan yung mga ganitong arrow na parang bulati. Nasa 20 meters to. Kapag wala tong letter D sa baba. Ang letter D ang nagsasabi na treasure below. So ang arrow naman ay very deceptive. Okay, ang klaro ay ang arrow ay pampagulo. So deceptive siya. Sabi ko kung walang letter D sa baba ay malayo. Malayo siya. Ito naman the bottom para siyang kidney, di ba? Para ding banga. So itong mga ganito ay nasa tubig. Bottom of the river or bottom of the creek. Kung malalim na creek sa bottom. Kaya ang tulad ng mga ganito ay nasa yung parang oasis, yung parang may sapa, and then medyo may kalaliman. Hinulog nila in the bottom, nakalagay yan sa concrete box. Ang concrete box mismo ay pabigat yan At nilagay nila sa loob ng semento. Binuhusan kaya merong nakabalot na concrete box. At kapag ihulog dyan, siyempre mabigat yan, kasi may gold, ay babaon yan sa bottom ng lupa ng lake beds or water beds or sea beds, pwedeng sa karagatan So kapag babaon yung concrete, lulumutin yun, hindi na yun makikita pa, maliban na lamang kung merong magandang gold detector. So ito naman ay mga direksyon ng hanapan. Kapag nakatatak to sa bato, nakamarka siya sa bato, ilabas nyo ang inyong kompas sa cellphone nyo o yung manual na kompas. At puntahan ka agad ang south. Okay, so merong nakalagay na mga 3 guhit. Pwede nga ang isang guhit ay 1 meter lamang o isang hakbang. Kaya dito ay meron siyang 6 na guhit. So pwedeng nasa 6 na guhit papuntang south. Papuntang south. Okay, ito naman akala natin na itong under siya. Pero dahil dalawa ang ulo ng arrow, ibig sabihin separated treasure in opposite direction. So opposite siya left and right. Yung guhit dito sa gitna, ito yung nagsasabi na mayroong dalawang item, divided treasure in 2. So nilagyan nila ng guhit sa gitna. Ibig sabihin ay pareho ang distansya. Galing sa bato,
kung saan nakatatakto ay pumunta ka ng left and then pumunta ka ng right, pareho ang distansya niyan. Kapag nag-testig kayo sa ganitong araw, unahin nyo 3 meters muna. Kung wala, 5 meters muna. And then, panghuli, 7 meters. At kapag natamaan nyo sa isa sa mga numero, 3, 5, 7 meters, kapag natamaan mo halimbawa ang kanan, so ibig sabihin dahil pareho ang sukat niyan papuntang kaliwa, ay madali nyo na lang hanapin ang kaliwa kapag nakuha nyo na ang kanan, and vice versa. So ayan, 2 divided treasures. So ito, treasure below pa rin ito. Ang nagsasabi na coin deposit ay itong bilog sa kaliwa eh. Itong number 8 ay simbolo ng Emperor Hirohito. Simbolo rin siya ng Buddha, ang number 8. Kaya kung bilangin niyo ang alphabet, ang ika-number 8 ay H. Ang letter H, yan ay Hirohito. Kaya sa Emperor. Baka giveaway ng Emperor yan. Ito naman literal na hagdan. So, under the stair. Kung saan yung huling baitang niyan, doon maghukay. So, treasure under the stair. So, panghuling baitang. Panghuling baitang pababa ang hukayin. So, treasure under the stair. Ito naman parang sperm, no? Hindi pa ako nakakita ng ganito eh. Para siyang sperm. So, ang kanyang direksyon ay itong ulo ng sperm. So, under the tree. Kapag nakalagay yan sa bato, andin yung harapan ng bato ay merong kahoy na centennial. So, under the tree ang kahulugan. Hindi under the rock. So, ito naman yung parang bute na ginagamit sa chemistry, di ba? So, inside. Treasure inside. Kung nakalagay yan sa bato na marka, sa malaking bato, nasa loob ng bato ang mga ginto. Kaya tinatawag siya na treasure inside. Hindi lang kinumpleto na treasure inside the rock. Kasi kung kumpletuhin yan, ay madali na lang talaga hanapin, di ba? Okay, so ito naman, treasure box under or down. Kaya kwadrado siya dahil concrete box eh. And then literal na may arrow. Kaya huling-huli. Treasure down. So ito naman, bakit under ang ano niyan? Ang meaning dahil nakatayo siya na puso. So ang tulis nito ay nakaharap sa lupa. Okay, kaya tinatawag siya na treasure under sign. So ayan. Ito naman na klarong-klaro naman na ito yung mga arrowhead or letter V na nagkasalungat. So ibig sabihin separated treasure left and right. So ganun pa rin. Kapag nakuha mo ang tamang distansya niyan at nakakuha ka sa kaliwa, so gamitin mo lang yung distansya sa kaliwa papunta rin sa kanan. Ito'y separated treasure left and right. Madali lang kasi yan eh. Kapag master nyo ang dowsing o master nyo talaga ang pendulum at mga japwand, itong symbol na ito ay two separated item. Ikutin nyo lang ang kung saan nakatatakto na bato, ikutin nyo lang ang kanyang perimeter hanggang 7 meters na layo. Ay obserbahan nyo ang inyong dowsing kung saan medyo doon siya malakas. Kapag feel mo na hinatak talaga yung dowsing, ay pwedeng doon na yun. Dowsing pendulum binabanggit ko eh. Kasi hindi na yan kailangan pa ng high-tech na kagamitan.
Dahil nga ang dowsing at pendulum, kapag meron talagang nakabaon na matagal na, ay mag-detect talaga yan. Ang masama nga lang kahit walang treasure, ang pendulum at dowsing ay maghanap yan ng mga minerals at mga magnetic rocks or rock with iron content. Yun na yung pangalawang hinahanap ng mga dowsing, kaya nag-iikis-ikis pa rin yan kahit walang ginto. Pero kapag merong ginto sa lugar, yun ang uunahin na i-detect ng dowsing at pendulum. Kaya okay pa rin ang dowsing at pendulum. Dahil magtuturo talaga yan. Basta, sabihin natin, meron ka ng 10 taon sa pagdadowsing. Ibig sabihin ay alam mo na talaga ang kilos ng dowsing rod. Kailangan kasi ng mastery. Master talaga. Kasi kung baguhan ka pa lang sa dowsing, pag hawak mo niyan ay ang likot-likot niyan eh. Kung saan-saan mag-ikis. So ito naman 2 guhit at merong dot sa gitna. Ibig sabihin nasa gitna ng kalsada pero under the road. So under the kalsada sa kalagitnaan ng kalsada. So sukatin nyo yung karamihan kasi nito ay sa airport runway to eh. Yung runway ng Hapon sa airport, pinagbaunan din nila yan. Kaya kung makakita kayo ng old airport, hanapin nyo ang kalagitnaan ng highway at doon nyo hukayin ang under ng highway ng konkreto kung meron man. Okay, so dito lang tayo magtapos, mga kababayan. Marami pang mga mga signs na madaling makuha. Katulad lamang ng 7KD, dagdag na lang natin ng 7KD, KDO, 4K at KO. Yung mga ganyan, ang item ay hindi lalayo. Kung hindi man under, sa kanya ay nasa harapan. Yung mga binanggit ko na KD, KO, 4K. Ang 4K sa likod yan eh. At the back of the rack, ang 4K. Kaya kapag ganyan na mga 7K, mga ganyan na sign, ang item ay hindi lumalayo sa bato kung saan nakatatak. Alright, ito lang ang ating episode ngayon, mga katiyats, mga treasure symbol na ang kahulugan ay madaling makuha. Sana ay swertihin kayo. Napakamahal ng gramo ngayon ng ginto, 11,000 na. Mga kababayan, kaya ano pang hinihintay nyo? Kung maraming ginto ang lugar nyo, gumawa na kayo ng sariling tunnel nyo sa likuran ng bahay. May baka swertihin kayo. Diba? 1 gramo lang, 11 million eh. Kaya yayaman talaga kayo kahit magmimina lang. Kahit hindi muna mag-Yamashita Treasures kasi sobrang taas ng ginto ngayon. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bagong subscribers at nag-subscribe. Maraming salamat din sa inyo. At sa aking even followers naman ay hindi ko na mabilang ang pasasalamat ko sa inyo. Maraming salamat.